Hindi raw nagtatrabaho si Pangulong Bongbong Marcos kaya walang direksyon ang gobyerno. Ayon yan kay Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ng bise, siya lang daw ang kumikilos nung partipasya ng gabinete ni PBBM. May buwelta naman dyan ang palasyo. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Bumanat si Vice President Sara Duterte sa pagtatrabaho ni Pangulong Bongbong Marcos. Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. I swear to the flag. Kaya napansin niyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? He doesn't command, he doesn't ask. Akala niyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay Bibi? Hindi, akin yun. Lahat. Buwelta naman dyan ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro. Hindi raw talaga malalaman ang direktiba ng Pangulo kung hindi siya marunong makinig at nagsasarili ng diskarte para sa sariling interes. Totoo naman daw ang sinabi ni VP Sara na ang mga ginawa nito sa DepEd ay hindi utos ng Pangulo, gaya ng Go Students na ang katiwalian ay nagkakahalaga ng 100 million pesos. Hindi rin daw utos ng Pangulo ang ginawa noon ni VP Sara sa DepEd na mag-deliver ng bulok at may amag na pagkain sa feeding program ng mga estudyante na nagkakahalaga ng 5.69 billion pesos. Sa press con pa kanina ni VP Sara, ikinwento niya ang pagharap niya sa professional crisis noong bahagi pa siya ng gabinete ni PBBM. Dahilan kaya siya nagbitiw bilang kalihim ng DepEd. I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong nagde-deliver para sa cabinet ni BBM. Tapos ganun pa yung gagawin nila sa akin. O di, nung nawala ako, adi wala na. Wala na siyang accomplishment at all. Sagot ni Castro, puro haka-haka lang yan ng bise. Marami raw maloloko sa mali niyang kwento. Sa usapin naman ng umano'y destabilization plot laban kay Pangulong Marcos, giniit ni VP Sara na walang ganyan. Kwentong Malacanang lang daw yan. Nagpahayag lang daw ng galit ang taong bayan sa isyu ng korupsyon, pero hindi nangangahulugang gusto nilang patalsikin ang Pangulo. Duda ko, natatakot sila sa posibleng mangyari sa kanila. At alam naman natin na matagal na talaga silang insecure. Siguro takot, kaya nila nasasabi may destabilisasyon. Insecure, pangalawa takot, pangatlo paranoia. Kasi ang tao na may bisyo, nagiging paranoid. Dahil World Pandesal Day, tinanong si VP Sara kung anong klaseng tinapay sina Pangulong Marcos, Congressman Martin Romualdez at Zaldico. Sagot dyan ng bise? Definitely, hindi sila tinapay dahil hindi makain yung ugali nila at hindi makain yung korupsyon nila. Oh. So kung ako ay tinapay, ako ay isang ensaymada. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.